I strenuously vote no to the motion. The wording of the approved motion, it is dangerous and disingenuous. I voted no to the motion. Kita naman natin sa explanation of vote ng ating mga kasama, suspend lang palang gusto, return ang ginamit. Return na nga ang ginamit, remand ang explanation. Ganong kadelikado po yung lingwahe na ginamit natin. Ang akin lang pong boto ay may kaugnayan sa transparency. Kung saan sana sa open trial, dito natin pinag-usapan itong issue na ito. Ang aking pananaw dito ay premature ang nangyari. I voted no to the proposal. Maganda kasi pagka naririnig mo talaga kung ano ang mga argumento ng prosecution. Pasensya na po. I know that all of you waited for this moment when the prosecution panel will finally give their comment to what happened last night in the Senate. Well, first of all, we welcome the impeachment court's service of summons to the Vice President. Apparently, the jurisdiction over the person of the respondent has been acquired already. She has a period of 10 days to answer. That is non-extendable. And we hope that all issues which are being raised in the impeachment court will be tackled as well in the answer of the Vice President. So finally, the people of the Philippines will see from the answer of the Vice President what her defenses are. Isa lamang po ibig sabihin nito, yung pag-acquire po ng jurisdiction ng impeachment court sa ating respondent kay Vice President Sara Zimmerman Duterte, it only shows na tuloy na ang impeachment trial. No one can stop this anymore because jurisdiction has been acquired already by the impeachment court over the person of the respondent. Now, with respect to the action of the Senate last night, the impeachment court requiring us to issue a certification about the compliance with the Constitution with respect to the filing of the impeachment complaint, as well as the second order, and that is for the 20th Congress to confirm whether we will pursue this impeachment complaint. Medyo ang prosecution panel po ay nalalabuan dito sa naging order ng impeachment court kagabi. So we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ikalabing-siyam na kongreso pa lamang. Mag-a-adjourn pa po, and we will be looking forward na mag-convene naman ang pa-20 kongreso ng Pilipinas. That will be on July 28, simultaneous with the SONA. I wish to add
nakatanggap po tayo ng liham, or should I say, nakakita ng liham from the social media that the anticipated presentation of the articles of impeachment is canceled. Ang sabi po ng ating presiding officer ng impeachment court, the referral of the verified complaint to the impeachment court mooted already the presentation and the reading of the articles. This will be part of the clarification that we will be seeking from the impeachment court, sapagkat batid po natin na itong presentation ng articles ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment, and we seek the guidance, we seek the enlightenment of the impeachment court so we can properly comply to the order that they issued last night. Finally, we wish to take advantage of this opportunity upang pasalamatan po ang taong bayan. Sa lahat po ng sumusuporta sa prosecution panel, sa House of Representatives, we had a mass this morning attended by different civil society groups. May mga nakasama po tayo religious leaders and even victims of EJK. Maraming salamat po. Rest assured, ang House of Representatives, ang prosecution panel, naninindigan po. Tuloy ang laban para sa katotohanan, hustisya, at pananagutan. May mga nagkikilos protesta din sa lahat ng Senado dahil medyo nadidelay ng Senado. Kung hindi pa kinalampag ng Senado, hindi magiging mabilis ang kanilang pagkilos. At ang update natin dito sa impeachment trial, ibinalik ang term nila, remand. Ibinalik po itong articles of impeachment dyan sa House of Representatives. At may mga kondisyones. Actually, dalawa yung binigay na kondisyones. Ano ba yun? Ano yun? Number one, kailangan i-certify ng House of Representatives na hindi nila na-violate yung one-year ban rule na alinsunod sa ating konstitusyon na dapat isang beses lang po sasampahan ng impeachment case ang isang mataas na opisyal ng gobyerno sa loob ng isang taon. So certification lang ang hinihingi natin dyan. At ang pangalawang kondisyones, kailangan mag-express ng readiness ang 20th Congress na ipagpapatuloy nila yung kanilang impeachment case kay Sara Duterte. 20th Congress yan kasalukuyan nasa 19th Congress pa tayo. Ibig sabihin, medyo maghihintay tayo na mag-convene yung 20th Congress na yan, 3rd week of July, and then kailangan nila express yung intent nila na sige, ipupush namin yung impeachment case namin kay Sara Duterte. So waiting game tayo ngayon. Alam mo ka partner, ka BBM. Yung pagbilang ng 1 year para sa pag-file ng impeachment ng isang opisyal, yan ay medyo nagagamit ng ilang mga politiko. Yan. Kasi kung matatandaan natin, nung panahon ni Gloria, yearly, kung hindi ko nagkakamali, may nagsasampa sa kanya ng impeachment. Kasi nga, kapag nasampahan siya ng hilaw na impeachment, hindi na siya pwedeng sampahan ng seryoso na impeachment kasi nga magbibilang na daw yung 1 year niyan. So nanggugulo lang. Oo, nanggugulo lang talaga. Ngayon, ang inaano nga dyan, pinagtatalunan nila kung kailan ba dapat magsimula yung 1 year ban ng impeachment sa isang opisyal. Alam nyo, ako, nawawalan na ako ng tiwala sa proseso ng impeachment. No? Lalo na kung mapapanood mo ang mga nangyayari sa Senado. No? Grabe, hindi natin alam kung sino na nagsasabi ng totoo, sino nagsasabi ng tama, o sinong mali. No? Kung ilang ng senador na nasa Senado, ganun din karami ang opinion. Oo, correct. Ultimo mga abogado, no? Meron silang kanya-kanyang legal theory or position tungkol sa impeachment na sa palagay ko ay nadidefeat na ang very purpose ng impeachment provisions ng ating Constitution.
ultimong ibig sabihin lang ng fourth with inabot ng 4 months para malaman. Ang ibig sabihin pala ng fourth week, Kaya sabi pala ni Secretary Lariga doon, ang fourth with pala is to remand. Yun pala yung ibig sabihin doon. Bago na. Yung mga 4 na buwan, no? Sino ba naman ang matutuwa sa ating Senado kung simpleng mga words ay hindi kayang paliwanag o maintindihan ng lahat na pareho ang ibig sabihin, no? Di ba? Kasi One malinaw word lang, yung one word lang yan. Pero pero alam hindi mo, na kasi nilinaw sa konstitusyon. yung tumawag talaga ng pansin niya sa ating mga kababayan na mga ikinadismaya ng ating mga kababayan, yung inasal ni Senator Robin Padilla. Oo, kasi Talagang binabati ko siya ngayon dyan ng todo kasi hindi talaga asal ng isang kagalang-galang na senador yung inasal niya kahapon. Yung kahapon, yung naghahamon yung- ng suntukan. Yung nakman si, suntok si Villanueva. Joel Villanueva. Oo. Mga kabibim, ako nga, nagtataka rin ako. Alam ko, magkaalyado yan, magkaibigan yan, o magkasama sa paninindigan yan. Kung di ka nagkakamali, pareho silang pro Sara Duterte. Baka naman- Pero baka naman drama-drama lang, o moro-moro lang yung mga ganyan. Parte lang ng drama. Marami rin nagsasabi niyan. Ka-BBM, marami nagsasabi niyan na baka moro-moro yung ganap kagahapon kay Robin, pati kay Senator, para kay Villanueva, para kunyari, totoo yung pangyayari doon sa impeachment na hindi mahalata na may plano daw sila. ang mahirap kasi kay Robin, hindi niya kaya makipagdebate ng harapan eh. Iharap mo kay Coco Pimentel yan, iharap mo kay Risa Ontiveros yan. Kaya doon na lang tayo, maghamon na lang tayo. Kasabi lang yan, I move. O sige, ginalaw niya na. Pero paglilinaw ha, hindi po dismissed ang impeachment case ni Sara Duterte. Paglilinaw po yan ha. Ang term ay remand. I-remand lang po yan, binalik lang yan. Kasi Niremand na ayaw tanggapin ng... na ayaw tanggapin ng House of Representatives. Correct. Kasi kanina, bago tayo sumalang, no, nakikinig tayo sa isang press conference dyan sa House of Representatives at ang sinasabi ng grupo ng mga prosecutors, hindi pa nila alam kung tinanggap na ng SecGen kasi ang opinion ng mga prosecutors hindi nila tatanggapin yan. Pero ang supposedly tatanggap niyan, Secretary General. Oo. Kaya etong impeachment na to, mahaba-haba pa tatakbuhin nito, although mahabang pahinga rin nito. Kasi tatalakayin na ito mga ka-BBM sa July 28 kapag bago na yung pamunuan ng Kamara at saka ng Senado. Correct. Yung Kasi 20th Congress papasok kasi yung 19th Congress matatapos na ng June 30. Correct. Papasok yung 28, syempre mag-elect pa yan. Pagkatapos ng SONA ni PBBM, may bago ng speaker, may bago ng Senate. Posibleng may bago. O, posible may bago ha. Posibleng repeal Ngayon, din. kapag after ng SONA ni PBBM, doon pa lang yan, mabibigyan ng oras. Pero alam niyo mga kabibim, parang naniniwala ako ng tama ang ating Pangulo tungkol sa impeachment. Kahit ako. Wag nang i-push yan. Oo, kasi sa nakikita natin sa Senado, mukhang wala naman silang sensibilidad at hindi sila seryoso na talagang mapanagot ang ating Pangulong Pangulo. Much more, i-under siya sa isang impeachment trial na lalabas ang lahat ng ebidensya na magdidiin sa kanya tungkol sa mga aligasyon ng ating House of Representatives. So, ang mangyayari niyan, no, for the next 4 months, para lang tayong may isa-subject ng ating Senado sa isang parang moro-moro na trial, pero at the end of the day, or at the end of the trial, i-acquit din si Sara Duterte. Sige. Pero, no, lahat ng pwedeng drama, lahat ng pwedeng acting ng mga clowns, no? Pasikatan. Lahat ng mga clowns at artista sa Senado ay gagawin nila, no? Para kanya-kanya yan, tiyak, grandstanding and everything na pwede nilang magawa para lang magpabida sa taong bayan, di ba? Lalo na yung mga tatakbo sa 2028, ako magpapapogi, magsusuklay ng bigote yan. Baka gagawin nila yan, i-delay nila ng i-delay para umabot ng 2027. Kasi preparation yan for 2028 elections. For the meantime, sobrang tagal na ngayon. ang importante, kung anong ginagawa ng ating Pangulo, which is i-address lahat ng problema ng ating mga kababayan tungkol sa trabaho, tungkol sa presyo ng mga bilihin, tungkol sa kagutuman, di ba? At marami pang iba na dapat niyang solusyonan. Kaya sa palagay ko, may punto ang Pangulo tungkol sa bagay na madederail ang ating mga ginagawa, especially sa pagpapalago ng ating economy, no? Ng impeachment na ito.
Alam mo, tama, ngayon ko lang na geget si PBBM. Kaya ayaw niya ng impeachment. Kasi masasapawan nito yung mga magagandang proyekto at trabaho ng ating gobyerno. Kasi syempre nga naman, sa daming proyekto, kapag sumalang yung impeachment na moro-moro na yan, yung atensyon ng tao, nandyan na lahat. Gaya ng nasapawan, ang lahat ng magagandang proyekto, ang ginagawa ng Pangulo at ng kanyang administrasyon for the past 1 year. Oo. Dahil sa fake news, dahil sa nagkaroon na election, at iba pang mga activities na hindi na-highlight o natatabunan ang mga ginagawa ng administrasyon. May isang concern lang ako kasi ang sinasabi kasi ng mga netizens, no, what if hindi na natin ituloy itong impeachment? Paano magiging accountable si Sara Duterte doon sa allegedly mga krimen na ginawa niya? Merong rekomendasyon itong Quadcom, ang House of Representatives, sampahan ng criminal case yan. Diba? Kasi kung hindi uusad yung impeachment na yan at alam natin na may someone is delaying the impeachment trial, diba? Edi, mag-focus tayo doon sa criminal case. May mga findings, may mga rekomendasyon, may mga ebidensya na nakalap na ang Quadcom na pwede nating magamit. Di ba? At least kahit papano, magiging accountable pa rin si Sara Duterte, masisingil pa rin natin siya doon sa mga alleged crimes na ibinabato sa kanya. Dahil hindi naman biro yan. I think maganda pa nga yun kung sagutin na lang ang mga kaso sa ombudsman Oo. at may isampa sa Sandigan Bayan para Mas better yan. doon na lang maglabanan, no? Para talagang actual na trial ang mangyari at ang pagbabasihan ng conviction or acquittal ay talaga mga ebidensya o witnesses na ipe-present sa trial. Hindi na no? rin magamit sa At pagka-pogi. ang Senado at ang Kongreso makakapag-focus na rin sa paggagawa ng mga batas, no, na importante para makausad tayo, no? Dahil meron pang 3 taon ang ating pangulo para bago siya bumaba sa pwesto. So importante na ang kanyang legislative agenda, no, ay magawa ng both houses of Congress. Tanong, Sir, ano po bang requirements para maka-avail ng mga serbisyo ng Bukas Center? Ito po, wala pong requirements, basta mga ilangan ka nung serbisyo na meron dun sa Bukas Center, tutulungan ka po nila ng bukas sa loob. Susugan ko lang yung sinasabi ni Sir Yayam, no, na isa sa priority talaga ng administrasyon ni PBBM ang pagbibigay ng healthcare services. Pansinin ninyo ng COVID, diyan nagkabulgaran palyado yung healthcare system ng Pilipinas. Di ba? For the longest time, ilang dekada yung lumipas, hindi ka nakapagpatayo ng mga specialized hospitals. Ng COVID, diyan na nagkabulgaran. Pinabayaan yung sektor ng kalusugan. At ito pinupunan na. Nung COVID napakahaba ng pila, di ba? Makakuha ka lang ng room kailangan pa magpalakasan. Even yung mga private hospitals, hindi ka maka-access sa kwarto, sa mga ward. O naniniwala ko dyan, ka-BBM, alam mo kung bakit? Kasi doon sa amin, sa lugar namin, bawat barangay doon, meron ng mga yung mga rabies na vaccine. Animal Meron rights na, centers. meron na. Diba? Dati wala naman yan Ngayon, correct. majority sa barangay sa amin meron na. At libre na yan. Libre. Libre. Isa yan sa pronouncement ni PBBM. Gawin na nating libre yan. Kasi hindi naman biro yung rabies. Oo. Recently, nagtitrending yan Di ba? Na-i-infect ng rabies Sa Quezon City, sa amin, bawat distrito, kasi 6 ata ang distrito ng Quezon City, bawat distrito, mayroong isang malaking health center na ang focus ay sa rabies vaccination. Kaya libre na talaga yan. No? Malaki ba? Magugulat ka nga Ang daming nakapila, no? Na nagpapaturok. Hindi naman kasi biro yan. Lalo na merong lumabas na mga recent na mga balita, no? Oo. Na namatay ng dahil sa kagat ng Pusa. Ako nga sa ng totoo lang, pusa o ng aso. sa takot ko dyan, nagpa-exposure ako dyan, tapos hindi na kami nag-alaga ng hayop. Sa takot mo Oo. Kasi maganda rin naman may alaga. Basta may tamang lang. Hindi kami, hindi na bakuna. talaga. Hindi na talaga tayo partner sa Jones Bridge. Ay, maganda Ako. yan. Etong Jones Bridge na to, talaga namang hinahangaan to. Nang isang araw, nilaunch yan no? Nung Sabado ng Oo, gabi. nagkaroon ng light show. Sabado ng gabi. May video ba tayo dyan? Meron tayong Tayo video natin dyan. yung video natin at medyo nagulat itong cute Itong na Jones mga Bridge operator. ito, kasama to sa Pasig River Esplanade Yes. na development, di ba? Under kay Secretary Acusar, pero ang talagang nagmamanage ito, no, at nagsisiguro na talagang ma-implement at matapos yung project na yan ay walang iba kundi si First Lady Lisa. Correct. Oo, tama. Yung tulay, nag-exist na yan. Kasi na-construct Tagal na yan yan through friendship yan ng China and Pilipinas. No? Pero yung modernization, yung beautification, dyan sa Jones Bridge during this administration. Kala mo, wala ka sa Pilipinas
napanood, hindi kasi ako nakapunta nung launching pero napanood ko, napakaganda ng light show. Oh, habang inintay natin yung video na i-play, sabihan nyo na kami operator pag okay na, banggitin ko lang kayo na yung Ilog Pasig ngayon. Ang laki ng pinagkaiba sa panunungkulan ni PBB. Ilang buwan na rin ako hindi nakapunta sa Pasig River. Malinis ba? Malinis at saka yung amoy na sinasabi nilang mabaho, wala ka nang maaamoy doon na talagang mabaho. Napakalaking bagay. Malaki Kaya improvement. maraming namamasyal doon sa Esplanade, sa Pasig Ay, Esplanade. napakaganda, no? Ay, kala mo na. How about yung mga ako, lagi akong interesado sa mga kainan eh. Meron bang mga kainan? Meron Meron doon. din. Sa phase 2. More than the beautification nitong Pasig River, no? Binubuhay din kasi nito yung local economy. Nagbibigay ito ng opportunities para sa mga negosyante na matampok yung kanilang mga artworks. May mga nakikita din ako dyan, mga nagbebenta ng painting, di ba? May mga maliliit na negosyo. So, sa pamamagitan yan, nagkakaroon ng platform para sa mga negosyante and at the same time, mga turista. Nakapagbigay ng trabaho. Magbibigay ng Ang trabaho. pinaka-importante. Correct. Eto nga, sabi nga, yung project pala na yon ay sponsored by Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industries dito sa Pilipinas. FFCC, O yung mga Filipino-Chinese community dito sa atin, sila pala ang nag-sponsor niyan at hindi po yan galing sa kaba ng bayan Oh, yung yun naman. pinagpaganda dyan. Yun naman ang kagandahan sa Pasig River Project. Oo. Mostly, yung pondo dyan, nanggagaling po sa pribadong individual. Walang ginagastos ang gobyerno dyan. More of lang ito mobilization lang. And syempre, coordination sa mga Ulitin possible ko, sponsors. 18 billion ang budget ng Pasig River Esplanade na walang kahit 5 galing sa gobyerno. Galing sa kabutihang loob ng ating mga donors, no, mga Filipino-Chinese donors, no. At dahil sa nagtitiwala sila sa ating First Lady at sa ating Pangulo. Alam mo Kabibig, Hilig silang tumulong talaga. kaya sa tingin ko lang kaya nila pinaganda yung lugar na yan. Alam mo mga inchik, mga matatalino sa negosyo eh. Pag mas maraming tao, mas maraming customer. Correct. Economic activity rin Kabilang tawid lang nun, binondo na, ando doon na sila. Correct. Totoo Diba? yan. Kung gusto mo bumili ng ginto, diyan ka pupunta. Sa Totoo. kabilang side, Binondo. Oo. Pero sa kabilang side, yung Fort Bonifacio. Actually, sa pamamagitan ng project na to, mas mapopromote mo rin yung sariling atin Fort Bonifacio. Mapopromote mo yung kultura natin. Malayo na yun, ha? Hindi, may access. Ginawa nila ng access. Hindi ako interesado, gusto kong makita kung ano nangyari sa likod ng PUP Santa Mesa. Doon kasi ako nag-aral Di ba dinadaanan din ng Pasig River yan? May station, may ferry station doon. Merong rin may yan. ferry Kasama station. sa na in-improve ba yan? Hindi pa. Hindi Hindi pa. pa. Baka ang sunod nito, kung di ako nagkakamali, yung party na doon sa harap ng Rockwell. Ang gagawin na nila. Nakita ko na yung plan nun, yung plano nila. Kasi ang pinakapangarap dyan, yung Ilang Pasig River. phases ba yan? Pasig River development. Pang fourth phase yung sa Rockwell. Ilan lahat? Medyo marami-rami yan. Oo. Medyo marami-rami Kasi yung yan. sa Rockwell, yung kung papasinin nyo yung doon sa Pasig Esplanade dyan sa Intramuros, inilapit nila sa itsura ng Intramuros na historical. Di ba? Parang nasa ibang panahon ka. Pero yung sa Rockwell, nakita ko yung plano, high-tech, talagang advance yung itsura. Ibinatay nila sa itsura ng Makati na Business district yung dating niya. progressive masyado. Yung mga establishment doon, nakita ko sa plano nila, mga salamin, may escalator, may mga building na third floor na puno ng establishment. Yun yung sunod din ang gagawin sa Rockwell. Ayan, parating na si Secretary si Secretary Vince Dizon ng DOTR. Ayan. In a few minutes, papasok na sa atin. Ebian Bell. Yan, suki natin to. Magandang gabi po. Salamat ka-BBM. Yan. Habang Balestero, Suzette. Ka-coffee, Sir Palerista. Good evening po sa inyo. Ayan. Ayan na. Ayan na po. So, Ayan eto na po. Oy, Eto na po. sige. Dito ka, sir. Eto na po, mga ka-BBM, ang ating napakasipag na panauhin pandagal ngayon, si Secretary Vince Dizon. Ayan, sir. Live tayo, sir. Magandang gabi po. Coffee po. Okay lang po, okay lang po. Nahihiya po ako sa inyo Mga kabibig, tingnan nyo, live na live talaga. Grabe po. Kakadating lang ni Secretary Vince Dizon. Oo, kakagalingan po natin ng Siquijor at Tacloban kasama po. Oo nga. Alam mo, sir, Pangulo. bilib kami sa'yo, sir. Paano mo nagawa yun? Nandun ka lang kanina. Pinakaba mo kami. Akala Akala sir, natin, at naipit tayo sa traffic, napaka-traffic. sabi kanina, diyan din yata tayo, sir, nasa Siquijor, Ang bilis lumipad.
Diretso tayo dito, sir. Pasensya na po. Opo, opo. Inuulit ko sa mga viewers natin, sa mga ka-BBM natin dyan, na suki ng salamat PBBM. Ang guest natin ngayon, alam ko, familiar kayo rito kasi ito, laman lagi ng balita dahil sa mga trabaho niya araw-araw na wala nang pahinga. Ito po si Secretary Vince Dizon. Magandang Sir, gabi po. bakit na kayo? Magandang gabi po. Batiin mo muna, sir, yung mga viewers natin, sir, iba't ibang lugar yan sa Pilipinas. Una po, magandang gabi po sa ating mga nanonood, sa lahat po ng sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po at tuloy-tuloy niyong sinusuportahan siya. Alam niyo naman ho, talagang napakasipag po niya. No? Talagang gustong-gusto talaga niyang mabago tong bansa natin, no? Maiayos tong mga problema natin. Kanina lang nga, 2 lugar kagad ang pinuntahan ng ating Pangulo. Nung umaga po, nandun kami sa Siquijor dahil may malaking problema ho doon ngayon. No? Yung 8-hour brownouts po doon ngayon. No? Grabe. So, malaking problema po yun. Kawawa po yung mga kababayan natin. Awang-awa po si Pangulo. Lalo-lalo na ang Siquijor ngayon, nagiging malaking tourist destination na. Napakagandang lugar. Pero dahil po sa problema dun sa generator company, yung generation company doon, yun nga po, 8-hour brownouts. So, ano ho talaga? Kaya si Pangulo mismo ang pumunta doon para mag-anunsyo ng ating short-term solution at ng ating longer-term solution. No? So, pinangako po pa ng Pangulo na by tonight, darating na yung mga genset na pinamadali ni Pangulo. Darating na ngayong gabi, latest bukas ng madaling araw, para bukas, balik na po ang kuryente sa Siquijor. Laking bagay, Secretary, kapag ang Pangulo mismo tumitingin sa problema, no? Siya ho talaga mismo. At kasama kayo. Oo, at kasama po natin si General Manager po, si Administrator po ng National Electrification Authority, ng NEA, at yung ating incoming Secretary po ng Energy, no? Yung nagpalit lang po yan kahapon, si Secretary Sharon Garin. Ngayon po Acting Secretary Sharon Garin. Nandun po silang dalawa mismo at sinabi nga ni Pangulo sa kanila, hindi na pwedeng tumagal tong hirap ng mga kababayan natin sa Siquijor. Kaya inanunsyo nga po nila, ngayong gabi o bukas ng madaling araw, ma-restore na natin yung kuryente sa Siquijor. Sir, bago tayo magsimula, sir, magpatuloy, basahin ko lang itong comment, sir, ng isang kababayan natin, nagtatanong Sir, totoo bang 45 years old pa lang si sir? Naku, salamat po sa inyo. Thank you. Thank you po. Gusto ko man na magsinungaling. Pero looking young Hindi po tayo pwede magsinungaling. Hindi po. Tayo medyo may edad na ng konti. Hindi kayo 45, sir. Magpi-51 na po tayo. Secretary, gusto ko kayo tanungin tungkol sa inyong personal background, no? Kasi marami pong hindi nakakalam ng inyong background, no? Katulad ko, hindi ko po akalain na 26 years na kayo sa gobyerno. Ang kala ko po talaga galing kayo sa private sector. Kakagaling lang ho ngayon. Kakagaling 2 lang, years no? and a half. Opo. Pero half of your life talagang government sector kayo. Ano? Ako po kakagraduate ko pa lang po ng kolehiyo sa Lasal noong 1996. Nasa gobyerno na ho tayo. Nagsimula po ako sa Senado kay dating senator ngayon siya po hindi na natin kasama ngayon si former Senate President Edgardo Angara. Sa kanya po ako, napakatagal ko po sa kanyang nagtrabaho. No? At, naging Chief of Staff po niya ako noong 2001. At nakakatuwa po ito, trivia lang ho sa inyo. Nung ako po yung Chief of Staff ni Senator Angara, meron pong sumama sa aming staff noon. Ang pangalan niya ay, bagong graduate po siya ng Masters of Economics sa UP School of Economics. Ang pangalan po niya ay Mina Pangandama. Uy! Okay, small world. Oo, magkasama ho kami ni Sec Mina sa Senado noong 2001 pa. No, siya po ay staff member namin nung ako yung Chief of Staff ni Senator Ed Talagang Angara. napakagaling ni Senator Angara dahil sa palagay ko po, yung top 3 government officials ngayon, ikaw at si Secretary Mina ay galing kay Secretary Angara. So, ibig sabihin, talagang magaling siguro, naging training. Oo, nila si magaling po. At Senator Angara. lagi lang po kaming namumura araw-araw. Pero kasama po yun sa training. Kasama po yun sa pag-build ng character. Pero, Secretary, nung kayo ba yung nag-aaral, especially sa kolehiyo, pinangarap nyo ba yung pumasok talaga sa gobyerno? Anong naging motivation nyo na pumasok sa gobyerno?
O dahil sa inyong kurso? Dahil sa kurso at dahil siguro dahil na rin sa nasa student politics ako na yan. Okay. Oo, Active. naging presidente ako ng student council ng DLSU noon. So, noong 1995 to 96. Tapos, siguro, ano na rin, kurso na rin economics. So, doon na tayo napadpad sa... pero nagtuturo ako noon. No? So, double job ako noon, noong 96. Ako'y nagtatrabaho sa Senado. Ano pa noon, wala pa ho yung Senate noon. Old Senate pa po, yung ngayong National Museum na ngayon. Doon pa ako nag-uopisina nung time na yon. Pero nagtuturo din po akong part-time ng economics sa Lasal. Okay. And then, after magtuturo kayo o nagpunta kayo sa abroad para mag-aral ulit, di ba? Nag-aaral po ako ng master's sa UK nung nakakuha po tayo ng scholarship dahil na rin sa tulong ni Senator Angara at that time. Sinuwerte po tayo, nabigyan po tayo ng full scholarship sa United Kingdom. So nag-aaral po tayo ng 1.5 taon doon. And then, pagbalik mo, Secretary, Gobyerno ulit. kay Senator Angara. Opo, siya po nung time na yon, nanalo po si ano po siya noon tumakbo siyang Vice President ni Presidente Erap, natalo po si Senator Angara noon, nanalo po si Presidente Erap, at naging Secretary of Agriculture siya noon. Yes. At ako'y pumasok po bilang consultant sa kanya. So tuloy-tuloy na po yun, no? Hanggang naging senador siya ulit, at yun nga po, ako'y naging Chief of Staff nung siya ay naging senador. Tapos, Secretary, si BBM ba kilala mong personal? Paano Hindi po, nakapunta sa actually. administrasyon ni Hindi po, BBM? hindi ko po kilala si presidente ng personal. Na-meet ko lang po siya for the first time nung ako po ay undersecretary for political affairs nung time ni Pinoy. Mhm. Na BBM po was a senator at that time, and if I remember correctly, siya po ay chairman nung Committee on Local Governments ng Senado, if I'm not mistaken. At doon ko po siya na-meet. That was my first time po to meet. Pero nung President. pinatawag po kayo ni Pangulong BBM, first time niyo po siyang na-meet na tungkol sa position sa DOTR, Opo. tinanggap niyo po agad. Opo, alam niyo naman po, pagka ang presidente ho ay... Ano pong mandato na binigay niya sa inyo? Alam niyo, simple lang naman po ang sinabi niya, kaya ako po talagang kumampante nung nakausap ko siya for the first time. Kasama ko po si Secretary Frederick Go. Siya po kasi aking kaibigan na matagal. No? Sa pangmagaling na secretary. Napakagaling po talaga niyan, no? Kahit na magkasama ko kami nung nasa private sector. Ako po kasi ay director, kinuha po niya akong independent director ng Robinson's Land Oh, wow. nung 2022. No? At siya po yung matagal ko nang naging kaibigan at siya po ang tumawag sa akin. At siya po ang nagdala po sa akin kay Pangulo. At nung nag-usap po kami, simple lang po ang sinabi ng Pangulo. Nakaka-touch nga po. No? Nang sabi niya, ang gusto lang talaga niya is maging safe at convenient yung mga kababayan natin sa pang-araw-araw na biyahe. Kasi nakikita niya yung hirap talaga na dinaranas ng mga kababayan natin araw-araw sa commute. So, sabi niya, kahit pa paano matulungan man lang natin, maibsan lang natin ng konti yung hirap nila. So ano ho yun, napaka heartwarming nun sa akin na sabihin ng Pangulo yun na nararamdaman niya yung hirap ng mga kababayan natin on a daily basis. Secretary, Kaya yun po ang ginawa natin. pansin ko sa karir mo sa gobyerno, parang ikaw ang go-to guy ng mga presidente. No? Yung panahon ni FPPRD, ginawa kang testing SAR. Tapos ngayon naman, ikaw ang secretary ng DOTR. Halos lahat ng flagship projects ng gobyerno naka-assign sa'yo. Bukod pa sa hinahawakan mo mga agencies na napakadami. No? Saan niyo po i-attribute itong malaking tiwala na binibigay sa inyo ng mga pangulo? No? Hindi naman ho siguro. At paano, ano pong nakikita niyo sa pangulo natin ngayon na mga bagay na nag-i-inspire sa inyo, nagmo-motivate sa inyo, na talagang galingan ang pagtatrabaho sa DOTR? Alam nyo, unang-una hindi naman ho siguro ako kasi trabaho lang po talaga ako. Ako talaga, yun lang po ang pinipigit kong gawin na lagi para sa ating mga kababayan. Is magtrabaho lang. No? Kung ano po ang bigay sa akin trabaho, gagawin ko po. No? Nasabi nyo nga po, nung COVID, yun siguro ang isa sa mga pinakamahirap. No? Pero Buhay ng tao. hindi ko alam kung COVID, DOTR, baka pantay lang. Baka mas mahirap pa yung DOTR.
Natutulog pa ba kayo, Secretary? Oo naman. Bakit? Oo. Ultimo Saturdays and Sundays and holidays, nagtatrabaho kayo eh. Parang nga nagsasawa na ako sa kakapos ng ginagawa niyo eh. Ay, hindi naman. Dami eh. Hindi naman po. Pero alam niyo kay Pangulo, yung limited interaction ko sa kanya, no, talagang ramdam na ramdam po nating lahat, tingin ko pati yung mga kababayan natin, ramdam na ramdam yung unang-una yung sinseridad ng ating Pangulo. No? Talagang, hindi kasi ang Pangulo eh, hindi siya yung hindi siya yung malakas magsalita o hindi siya ganoon eh. Very malumanay ho ang Pangulo natin. Eh. Pero ramdam na ramdam po ko personally, no, yung sinseridad niya, na talagang gusto lang niyang ma-address yung mga problemang napakatagal ng hinaharap ng mga kababayan natin. Kamukha ko kanina, no, nung nasa Tacloban naman kami, no, may malaki tayong problema din doon, no, yung partial closure ng San Juanico Bridge. No. Ang resulta po kasi niyan, yung mga truck na hindi na makadaan ng San Juanico, yan po ang nagdadala ng pagkain, ng gasolina, ng mga gulay, na lahat na ng kahit ano, and napakalaking bagay po niyan, no? Kasi dumadaan po yan sa San Juanico, araw-araw, 1,400 trucks ang dumadaan dyan, every day. At pag sinara mo yan, talagang parang nagsara ka ng artery ng puso. Eh. Apektado yung ekonomiya. Apektado yung buong ekonomiya. And alam niyo ko, kanina, nakausap po namin yung mga nagdadala nitong mga pagkain, yung mga, kanina, ang daming mga truck doon, mga motorsiklo. And kinausap po ni Pangulo mismo yan kanina. Talagang ramdam na ramdam ko po, at I'm sure ramdam na ramdam po ng mga kababayan natin, yung concern ng Pangulo. Kasi halimbawa po, no, may isa doon, babae siya. Siya ay nagdadala ng mga gulay at mga prutas na nabubulok. Ayun yung mangyak-ngyak po yung kababayan natin kanina. Kasi puhunan nila. 5 araw, hindi sila makabiyahe, hindi sila makatawid. And nakita ko po yung awa ng ating Pangulo. Kanina, sabi niya, kasi naiiyak na ho talaga yung kababayan natin. No? Yung babae kanina, sabi niya, Sir, Mr. President, wala na ho akong kikitain kasi nabulok na ho halos lahat ng produkto namin. So, sabi niya, unang-una, tutulungan ka namin, sabi niya. At kailangan, priority kayo, kayong mga perishable goods. Priority kayo dapat ang nauuna, hindi dapat nauuna yung mga motorsiklo, ano man. Kailangan kayo, alam nyo, nung sinabi ho niya, naiyak po yung kababayan natin. So, doon mo makikita yung puso ng Pangulo natin. Talagang nararamdaman niya yung hirap ng mga kababayan natin at gusto niyang solusyonan agad-agad. Secretary, napakalaki ng hinahawakan ninyong ahensya, DOTR, isa sa pinakamalaki. Gaano karaming attached agencies po nandiyan dyan sa DOTR? Napakadami po. Pero ang pinakamabigat po dyan, yung LTO at yung LTFRB. Diyan po ang pinakamabigat dahil diyan po pinakamasakit ang ulo. Bakit? Napakadaming problema po dyan. Recently lang, medyo bida si Asek Vigor Mendoza sa mga problema sa LTO. Oo, alam niyo, in fairness po kay Asik Vigor at kay Chairman Jojo, mabilis naman silang kumilos. No? Kailangan nga talaga nila is yung suporta. No? Kailangan nila yung suporta na kung gagawin nila to, may backup sila sa secretary, may backup sila sa Pangulo. Isa sir sa mga nirereklamo yung issue sa mga fixer eh. Paano nyo ina-address yan, yung mga internally? Alam nyo, nung mga 2-3 weeks ago, meron po kaming sa tulong ng ating PNP Cyber Crime Division. Meron kaming, kasi ang mga fixer ngayon, sir, iba na eh. Hindi na sila yung fixer ngayon na nandun sa tabi ng LTO. Hindi. Online na sila. Online na. Gcash na yung bayaran. Online na. Natuto na po sila eh. Totoo yan, sir? Totoo yan? Oo, online na sa Facebook. Sir. Oh? Tsaka ang lakas ng loob ng mga fixer ngayon kasi online sila. Ginagamit nila logo ng LTO mismo. So, ang kababayan natin, akala, maniniwala. LTO. Oo. Legit na legit. Pero alam mo, nakakatawa na nakakagalit. Gagamitin nila yung logo ng LTO, tapos gagawin nila doon, services. Non-pro driver's license, no exam. 5,000. Wow. Professional driver's license, no practical driving, 7,000. Grabe. Ibang klase ho tayo. Pero ano yung secretary? Legit yung lisensya na ibibigay sa kanila? O talahib din O meron sila kausap? Definitely may kausap. Hindi ko alam. Pwedeng legit, pwedeng peke. Oo. No? Pero, ang punto dito, yan ang mga kailangan talaga natin ipasa. Kaya nga ako nagpapasalamat ako kay General Yang ng Cybercrime, head ng PNP Cybercrime. Meron kaming mga nahuli. Tingin ko mga 5 na yung nahuli o 6
No, and kaya nga pinarada namin yan sa media 3 weeks ago para matakot na yung mga ibang gumagawa nito. Pero, importante din doon, kagaya nung tanong mo, diretso na kita. Hindi naman magkaka-pixer kung walang Kung wala. kakonsyaba sa loob. Correct. Correct. Di ba? Yun Wala- nga eh. wala namang- Yun nga talaga eh. So, Hindi magta-thrive yun. Hindi magta-thrive ang fixer kung walang kakonsyaba. Kaya nga sinabi ko kay Asik Bigon, boss, ako, Asik, kaya nga, linisin na natin to. So malaking factor, sir, yung digitalization efforts ng gobyerno. Malaking factor po yan. Malaking factor yan. Pero kailangan ayusin natin kasi ang dami pa rin problema sa digitalization ng LTO. Hanggang ngayon, marami pa rin problema. May mga demandahan pa po ata. Maraming demandahan, maraming problema, mga sistema na hindi nag-uusap. So, kailangan ayusin yan. Pero ang kailangan munang ayusin, kailangan linisin yung ranks within LTO. Kasi ang mga fixer, kung walang kakonsyaba sa loob, walang fixer. Totoo. Ganun lang kasimple. So, kailangan maglinis tayo. Paano magiging approach natin dyan, sir? Kamay na bakal ba yung kinakailangan natin? Walang choice eh. Sabi nga ni Pangulo, tanggalin nyo lahat. Di ba? Sabi nga niya nung isang araw, di ba, nung na-interview siya tungkol dito sa mga resignation. Sabi niya, hindi porket hindi namin tinanggap yung mga resignation, ibig sabihin, tapos na yun. Tama. Ang sabi niya, lahat ng kabinete, mula kabinete hanggang baba, on probation lahat yan. On notice lahat yan. Kung kayo ay hindi mag-perform para sa mga kababayan natin, pasensyahan tayo. Tama. Para walang complacency. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Sabi ng Pangulo yan. Sir, tanong ko lang sir yung sa Mount Kamuning Footbridge. Kasi maraming natuwa dun sir. Nung nalaman ng taong bayan, maraming natuwa. Ngayon, tanong ko lang sir, paano ba napansin pa ba ni PBBM o itinuro mo? Hindi, alam niyo ho, naririnig na po ng Pangulo yan. Oh. Matagal na kasing naging meme na yan Opo. sa social media. Pinagtatawanan na yan eh. Oo, totoo. Di ba nga, April Fool's Day, mayroong mga nagma-mountaineering outfit sa market eh. Correct. Gabi, may mga flashlight pa sa ulo eh. Oo. Pero first time niyang nakitang malapitan. Mhm. Kasi tama-tama, nung nandun kami sa MRT, kitang-kita mo eh. So, Napansin niya. Sabi niya, Secretary Vince, yan ba yung Mount Kamuning? Sabi niya. Opo, lapit po tayo doon, sabi ko. Alam din kasi kasama niya noon yung kanyang buong pamilya. Pati si First Lady at yung kanyang tatlong anak kasama si Kong Sandro, nandun eh. Alam nilang lahat eh, yung katawa-tawang Mount Kamuning eh. So nung nakita niya, grabe pala talaga, sabi niya. Napakatarik. Napakatarik pala talaga. So sabi niya, yan ang ehemplo ng infrastructure na hindi tama. Tama. Na hindi pinag-isipan, hindi pinag-isipan ng kapakanan ng ating mga kababayan. So sabi niya, tear it down and build a new one. Pero ang bilis, nagkaroon agad ng parang design o dati nang pinag-iisipan niya. Hindi po, nung lunis na lunis po, Oo, bilis eh. sinabi na po namin sa mga engineer, mag-design na tayo para gawin na natin. Sabi ng Pangulo. Kailan Ibahin magsisimula yan, sir? Oh, sir. Kailan, sir? Ano po, kasi hindi man natin pwedeng gibain kung walang Replacement. alternative. Apo. So kailangan po, sabi ko po doon sa ating mga engineer, kailangan before the end of the year, Tapos meron na. Para siguro magandang Christmas gift ni Pangulo yan, no? Para sa mga kababayan natin. At Hindi meron lang po, gigibayin, meron ng kapalit na bago. at meron po ata elevator pa doon. May elevator po ang gusto natin. Kaya very Kasi- convenient, no? Kasi ang hirap po kung wala. Lalo sa PWD. PWD, tsaka Senior mga citizen. seniors natin. Kawawa naman sila. Eto sir, tanong ng isang viewers natin. Sir, pakitanong naman kung kailan sisimulan yung extension ng LRT2. Yung Recto to Pierre. Dalawa po ang extension kasi niyan eh. Nasa Antipolo na tayo ngayon. Mag-i-extend tayo hanggang Kogyo. From Masinag. Masinag to From Kogyo. Masinag to Kogyo, no? Pero meron ding extension sa kabilang side naman. Mula Recto, papuntang Pier. No? So yon ang uunahin natin. Yung mula Recto hanggang Pier. No? Tutuloy-tuloy natin yan. Kasi i-connecta natin yan sa North Harbor. Doon kasi yung mga pinagsasakyan ng mga kababayan natin na gumagamit ng mga tugo. Yung mga tugo na vessels papuntang Batangas, papuntang kung saan-saan, no? Papuntang Palawan, papuntang Boracay, ang daming pinupuntahan diyan eh. So i-connecta natin yan. So hopefully po masimulan na natin yan sa susunod na taon. No, masimulan na yan. Maraming matutulungan yun. Marami Kasi yung po. connectivity, ang galing, pinag-connect mo na siya eh. Isipin mo kung galing ka ng Antipolo, Oo. pupunta ka ng Pierre,
Alam mo, LRT na lang? ang sabi nga ni Pangulo, no, nung binibrief natin siya, kaya nga yung build better more, di ba? Ang ibig sabihin ng build better more, yung mga ginawa natin dati, gawin na natin ang tama ngayon. Ang problema kasi, marami sa mga ginawa nung nakaraan, either hindi na pag-isipan ng mabuti o bitin. Kamukha yan, mga LRT. Lagi tayong bitin eh. O, lagi Halimbawa, LRT1, hihinto yan sa FPJ station sa Roosevelt. Mhm. Para makakonekta ka sa MRT3, Mag-jeep ka. bababa ka, Oh. either mag-aangkas ka, o mag-jeep ka, o magbubus ka. Ganun ba yun? Kasi, ganun yun eh. Hindi ako kasi hindi nag- nakakonekta yung common station eh. Oo. So, yun yung sinasabi ni Pangulo na bitin. So, kailangan, baguhin na natin. Dapat seamless na yung Dapat transition. seamless. Para ibang bansa, sir, nilalakad na lang, no? Tama. Oo. So, yun nga yung pinakita ko din kay Presidente, yung common station. Yun dapat ang point ng common station. Kasi yan dapat, ang LRT1, papasok yan sa common station. Mhm. Mula FPJ. Dire-diretso yan hanggang common station. Bababa ang pasahero sa LRT1, maglalakad siya ng konti, gigipat siya sa MRT3, pupunta na siya ng Makati. Wow. Pupunta na siya ng Mega Mall. Ganda na. Pupunta na siya ng Taft. Pati, Pupunta na siya ng Balintawak. pati MRT7. Pati MRT7. Pati subway, sir, Pati eventually. subway. Eventually. Later on, eventually. Pati MRT7. Ngayon, in-inspect ko ang MRT7 2 days ago. Ay, sorry, O nga, kahapon. kahapon, nakita ko po namin. No, in-inspect ko kahapon. Dapat yan, kunyari, ikaw nakatira sa San Jose del Monte o kaya sa Fairview. Oo. Nagtatrabaho ka sa Makati. Dapat yan, sasakay ka ng MRT7, hindi ka na magkokotse, bababa ka ng common station sa Trinoma, bababa ka kung nagtatrabaho ka sa Makati, gilipat ka na ng MRT3, 100 metro lang ang lalakarin mo, sasakay ka na ng MRT3, bababa ka na ng Ayaga, o kaya ng Buendia. O kaya ng Mega Mall, papuntang Ortiz. So, a little over 1 hour, andun ka na. From San Jose. Wala pa. 45 minutes. Wow. And sa airport din. Pero ito ang maganda. Ito ang maganda. Yes, sir. Nung nakita ko ang MRT7 at ngayon ginagawa na namin ang common station, tinerminate na namin yung kontrata dati, makaka-move on na tayo. Sabi ko sa Pangulo, Mr. President, kampante po ako na ikaw ang Pangulong makakatapos ng lahat ng ito. Wow. Wow. Alam nyo, 12, 15 years na ho yan lahat. Kaya nga, Yung mga yan, sir, tagal na Opo. pala. Grabe na tenga na ng MRT7, common station, 12, 15 years na po yan. Hindi, From kasi- planning to execution. Ganun na po katagal yan. Hindi, matindi rin kasi po ang political will mo, sir. Kasi yung katulad yung yung sa common station na pinatigil mo yung kontrata ni... Pero lahat po yan ang gagaling kay Pangulo, sir. Ah, Mga sekretary, ano ho yan eh? Kung anong utos ng Pangulo, yun po. ang alter gagawin. ego. May plano ba, sir, na i-duplicate ito sa mga probinsya? Para hindi na lang centralized, hindi na lang concentrated sa Metro Manila? Opo. Ang dami po nating projects sa probinsya, sa transportation. No? Kasi po, ang problema po natin talaga is napag-iwanan po tayo sa infrastructure. Lalo na yung mass transportation infrastructure. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa lahat ng major cities natin. Halimbawa, sa Cebu. Mas grabe po ang traffic ng Cebu kaysa sa Ngayon. Metro Manila. Grabe. Dahil po, walang mass transport. So ngayon, ginagawa po natin doon yung BRT. Yung parang yung EDSA busway carousel natin na mas maganda. So, ongoing na po yan. Ongoing na po yun. Ongoing na po yun. At yan po, ipinapaspasan natin. No? Meron din po tayong proposal para sa monorail sa Cebu. No? Papaspasan na rin po natin yan. Hindi pa po nasisimulan yan, pero pwede na nating simulan yan. Ano yung monorail? Ano po yan? Magko-connect po sa mga major areas ng Cebu. Halimbawa, Lapu-Lapu City sa Mactan, Mandaue, at Cebu City. No, ano po kayo? Parang Metro Manila po ang Cebu eh. Tatlong malalaking city yan eh. Yes. Na pinagsama mo, pag pinagsama-sama mo ay may Metro Cebu. Ako, lalong uunlad lang si Butyak. Oo. Sa Davao po, halimbawa, meron po dyan yung Davao modern bus transit system. Kung yung nakikita po nating mga bus system sa Hong Kong, sa Singapore, na meron pong bus stop, merong oras, itong oras ng darating ang bus, itong oras ng aalis ang bus. Ang galing, ha? Meron pong ganyan. No? Sinisimula na rin po natin yan. Na-delay din po yan. Pero ngayon po, pinapaspasan na po natin. Secretary, update lang tungkol sa subway natin. Anong Opo. pinakamagandang bababalita natin sa ating mga kababayan? Tungkol sa... Ang pinakamaganda po niyan, ang na-report ko na rin po kay Pangulo, na hindi po natin matatapos ang buong length ng subway by 2028. Pero nag-update po ako sa Pangulo, tingin ko kaya po nating
kahit na 2 o 3 stasyon, pwede na, magagamit na po by 2028. Sabi ko nga po kay Pangulo, Mr. President, by 2028, early 2028, masasakyan nyo na po ang kahit 2 stasyon. At makikita na po ng mga kababayan natin na totoo na merong subway. Kasi ngayon po, hindi pa rin po makita at mapaniwalaan ng mga kababayan natin. Pero ako po, sa pictures pa lang, excited na ako. Oo. eh. Pero Secretary, ano ba nagiging problema? Right of way po. Right of way. Po. Kaya po nagpapasalamat po tayo sa ating Kongreso, sa ating Senado, at sa ating House of Representatives. Dahil yung priority legislation po ng ating Pangulo, yung accelerated right of way law, acquisition law, no? Napasa po ng ating Senado on third reading nung Monday. At napagkaalaman po natin ngayon na nag-agree na po ang House at ang Senate sa common version. At Wow. iaakyat na po ito sa ating Pangulo para Hindi na abot Ayos sa yan, 28th Congress. hindi na po Pipirma na. aabot. Mapipirma. Kaya yun po talaga napakaganda pong mga developments natin. Ganda Kasi nga po. bibilis po ang pag-acquire natin ng right of way dahil sa batas na. Sir, singit ko na rin Ayan. paggamit ng debit card, GCash, credit card, pagsakay mo ng MRT. Kailan magte-take effect yan? Sisimulan na po natin sa MRT ngayong July. Oh, Ngayong July po, magte-testing Wow. tayo na yung pong hindi ka na kailangan pumila. Kunyari, ngayon po kasi dami pa rin pumipila ng single journey ticket. Yun po, cost ng pila pa yun. Ngayon po, kung may GCash ka, telepono mo, QR code mo, gagano mo na lang. Galing. Tuloy-tuloy ka na. O kaya credit card, kung may credit card ka. O debit card, parang Singapore tatap na yung mo na- dating natin. tuloy-tuloy. At pag na proof of concept na natin, na pilot na natin sa MRT, at wala akong duda na magiging successful yan, i-roll out na natin yan sa LRT1 at sa LRT2. Sir, update lang sir sa EDSA rehabilitation. Ano nang mga planning natin dyan? Alam nyo, napakaganda po at pinapakita po ng Pangulo yung kanyang decisiveness dun sa kanyang decision dyan na, teka, pause muna tayo kasi mukhang masyadong matagal ang 2 taon, kawawa ang mga kababayan natin. So ang utos niya sa DPWH, specifically, kasi ang DPWH ang ang lead agency dyan, pero kasama na rin ang DOTR at MMDA. Teka, mag-isip muna kayo. Hindi pwedeng 2 years. Kailangan 6 months lang yan. So, Possible naman, sir. well, kailangan pong maghanap ng paraan ng DPWH at nagbigay po siya nagbigay po ang Pangulo ng 1 buwan. So at the end of June, kailangan pong mag-present ang mga ahensya Yes, sir. led by DPWH ng alternative plan na kailangan masatisfy ang Pangulo. Secretary, isa sa nakikita ko maganda, tuwing pupunta ako sa Bukawi, yung ginagawang South South Commuter Rail. Rail. Yes. Napakabilis po ata ginagawa. Kasi, Marami din pong delay, pero ngayon po, tingin ko din, kampante po ako na bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, mula Valenzuela hanggang Clark, masasakyan na. wala na pong problema sa funding yan. Wala pong problema sa funding. Ang problema po dyan, right of way. Pero marami na po tayong solve na right of way problems. Ito lang nakaraang 3 buwan. At tingin ko po, dito po sa pace natin ngayon, tingin ko po kayang matapos mula Valenzuela hanggang Clark. Yung sa sir, yung sa PNR sir, nasisimula na rin po ba yun? Yun po yan. Yun na yun. Yun na yan. Yun na yun. Yun po Magkakarutong pala yun. Pero, yan po, ang project po na yan, may phase 1, may phase 2. Ang phase 1 po niyan, Metro Manila hanggang Clark, yung north. Okay. Ang phase 2 po niyan, mula Metro Manila hanggang Calamba. Alamba. So, 2 Yung cases. Po kahaba. Yung nagbabiral ngayon sir na video, nakita nyo yung Florida bus na nagkakarera. Anong matatanggal ba ng masuspindi ba Kahapon practice po, nila? sinuspindi pa po namin. Nasuspindi na. 15 bus kahapon, sinuspindi namin. Pati yung driver. Yung driver Yung lisensya. yung driver po, sinuspend namin. Pero most likely, marirevoke po ang mga lisensya. Naku po. Kasi napakabigat po nung ginawa niya. Ano yung kwento nung sir? Talagang nagkakarerahan lang talaga? Trip na lang magkarerahan? Nagagawa ng pasahero? Sabi ko nga 3 bagay nga po yun. Either yung driver, sira ulo lang talaga. High Ay. or lasing. Yung 3 lang. Kasi hindi mo gagawin yun. Nakita niyo ba? 2-lane na highway po yan, Yes. papuntang Cagayan. Kinakain mo yun. Pareho. Swerte kang po talaga, awa ng Diyos. Walang Wala- aksidente. walang,
Sigurado pong patay yun kapag may tinamaan yun. Siguradong patay. Secretary, anong magiging solusyon natin tungkol sa mga bus drivers, truck drivers na talagang marami po, grabe po ang addiction sa droga? Alam niyo po, unang-una, kailangan po talagang matakot. Kailangan matakot ang mga driver, ang mga bus company, ang mga PUV company, na kapag sila ay nagloko, kapag sila ay gumawa ng kalokohan kamukha nung sa Florida bus, Tama, na tama. 6 na bus, tingin ko Ba yun, yun? Dalawa lang po yung nakita ko eh. Tatlo. Ah, Sa talaga? video, tatlo. 6 po sila. May mga nauna pa palang 3. 6 po. Kitang-kita naman po, nagtitrip eh. Nagkakarera sila dun eh. 6 po yun. Pagka yun po, ang feeling nila ay papabayaan lang sila. Uulit at uulitin nila. Uulit-ulitin nila yan. Hindi po sila titigil. Pero pag naramdaman nila May sanction. na sila ay na hindi papayagan ng Pangulo yan, hindi papayagan ng LTO yan, hindi papayagan ng LTFRB yan, siguro naman matatakot na sila. Kasi kabuhayan po nila yung mawawala dyan. Wala silang biyahe ngayon, sir. Wala. Sir, sa ano naman, sa problema sa airport, dalawa to sir, yung mataas na pamasahe base sa demand at yung regional airports natin. Ano mga ginagawa natin yan? Kasi para sa ekonomiya at turismo. Kailangan po talaga ma-develop natin ang ating mga regional airport. Yes, sir. No, yan po ang paulit-ulit ng mga na sinasabi ng ating Pangulo. Kasi talagang napag-iwanan eh. Ang problema, kaya mahal ang airfare sa Pilipinas, kasi marami sa ating mga airport, ang kaya lang maliit na eroplano. Yung mga Yeah. propeller. Tama. Ang propeller na eroplano, Magastos. wala pang 100 ang kasyang Pasahero. pasahero dyan. Pero ang jet, mahigit 300. Correct. So yung economics, kapag jet, mas mura. Yes. Kaya halimbawa, compare mo ang tourist destination, compare natin. Yes, sir. Siargao versus Katiklan. Sa Katiklan, pwede ang jet. Kasi ang nagpapatakbo ng Katiklan is San Miguel, no? Miguel. Na-improve na yan dahil PPP yan. Ang Siargao, gobyerno pa rin yan, hindi na i-improve na neglect ng ilang dekada, ilang taon. Dahil nga, pagka-gobyerno, mabagal ang pag-implement, no? Hindi tuloy-tuloy ang improvements, no? Propeller lang yan. So, ang airfare ng Siargao, di hamak na mas mahal kaysa sa airfare ng Katiklan. Kasi nga, pag jet, 300, pagka turboprop, propeller, less than 1. Economies of scale. It's economics eh. So, ang sabi ng Pangulo, kailangan i-improve natin. And ang only way para mabilis nating ma-improve ang ating mga airport ay PPP. Kaya yun talaga ang gusto ng Kaya Pangulo. po ba na-privatize na yung Lagindingan saka yung Bohol, ipa-privatize na rin? Opo, at magpa-privatize din po tayo ng iba pa. No, yun ang gusto ng Pangulong mangyari. At Kaya- tingin ko, mapapabilis po natin. Kaya pala, sir, yung pamasahe sa Siargao, umabot ng 40,000 na. Bali, napag-usapan naman natin yung airport. Sir, kumusta yung airport sa Bukidnon, sir? Anong update? Alam nyo, nagpunta po ako dyan. No? Kasama ko po si former Senate President Mig Zubiri. Matalik nating kaibigan yan. Nagpunta po ako 1 month ago sa Bukidnon. And pinapaspasan natin, may konting delay, may konting kabagalan, pero na-address na po natin yan. Kaya tingin ko po, may inaugurate po yan ng ating Pangulo kasama si Senator Zubiri by the first quarter of next year. Wow. May inaugurate na po natin. And that will unlock Central Mindanao. Correct. Kasi ngayon po, ang Central Mindanao is serviced by Lagindingan, Cagayan. by Cagayan de Oro, no, by CDO. Pero ang layo, it will from Lagindingan to Bukidnon by land, it will still take you 2.5 hours. Secretary, may follower ako nagtatanong. Ano daw po ang update sa Bulacan Airport? Ang Bulacan Airport po, ongoing po yan. Pero kailangan po ang magta-transition tayo. Ang Bulacan Airport po, ang purpose po niyan, palitan ang NAIA. Okay. Kaya po ang tawag nga po ng Bulacan, ng San Miguel, na sila din ang nagde-develop ng Bulacan at sila din ang nagpapatakbo ng NAIA ngayon. New Manila International Airport. Oh, NMIA, New Manila International Airport. Kasi ang objective talaga natin dyan, in 15 years, kasi po ang NAIA, mayroon pong kontrata ang San Miguel dyan for 15 years para i-maximize ang NAIA, para gawing mas maganda, mas mabilis, mas mapalaki ang kapasidad ng NAIA. 15 years lang po yan. Dapat po, within this 15-year period, Matapos. ginagawa po ang Bulacan. Yan po ang plano.
bago matapos ang 15 years ng NAIA, kailangan tapos na ang So yun po ang goal. Sir, may viewers tayo nagpapasalamat sa iyo. Sir, taga Valenzuela raw siya. Linggo-linggo sila nagsisimba sa Baclaran at laking pasalamat niya sa iyo doon sa pamilya 1+3. Ay, nako. Opo. Tuwing linggo sila nagsisimba Nako sa po, Baclaran. dapat po magpasalamat po sila dahil ideya po yan ng ating Pangulo. Mismo kay PBBM Kay galing yan? PBM po galing niya. Oh. Siya po mismo ang nag-isip niya, hindi po kami sa DOTR. Ganun. Sabi ko kasi niya, kawawa naman ng mga pamilya. Lalo na ngayon. Hirap ang buhay. No, hirap ang mga kababayan natin. Sabi niya, dapat naman maghanap tayo ng paraan para naman maibsan ng konti. So, naisip niya yung 1+3 pamilya pass. Kaya po siya mismo at kasama ang kanyang pamilya ang nag-launch niya nung June 1. Kaya po, nakakatuwa po at ang dami po talaga Sir, nagte-text at nagsasabi sa social media na napakalaking bagay. Maraming Yung natutulungan. pamilya pass na. Maraming natutulungan. May ano pa kayo? Tapos kasi yung mga question namin, sir, pang warm up pa lang yan. Ito sir, ito yung number 6 natin. Davao Public Transport Modernization Project. Ano po yung update natin? Napaka-importante po yan. Nasabi ko po kanina yan. No? Yan po, may delay po talaga dyan. Nagkaroon po ng aberya dyan dahil po, again, yung lagi na lang problema na walang katapusang right-of-way problem. So, ngayon po, nung tayo po pumasok nung late February, early March, nagkaroon po tayo ng pagbabalasa sa mga personnel natin sa DOTR. At ang unang-una nating prioritize is pagkuha ng magaling na Assistant Secretary for right-of-way. Assistant Secretary, isang tao, isang team, walang ibang iniisip, Yun ang maganda. Yun lang. right-of-way lang. Yan lang ang kanyang inaatupag. At napakagaling po nung ating bagong Assistant Secretary, ang pangalan po niya si Asek IC Calaguas. Siya po dati ay City Administrator ng Angeles City sa Pampanga. Yes. So, taong lokal yan. Alam niya kung paano makipag-usap sa mga kapitan, paano makipag-usap sa ating mga informal settlers. Kabisado po niya. At siya po ay talagang napakagaling. At dahil po dyan, bumilis po ang right-of-way acquisition natin sa lahat ng project natin, kasama na ang Davao Public Transport Modernization. So balikan ko yung sa NAIA. Kasi parang sinasabi nila, privatized na yan. Paano ba yung dynamics dyan? Ano yung papel ng DOTR dyan and San Miguel? Hanggang saan yung limitasyon? Ang San Miguel po, ang kanilang papel dyan, patakbuhin ng mas maayos at mas efficient ang NAIA. Ang kailangan po nilang gawin dyan is, number 1, para sa mga pasahero, kailangan nilang bawasan ang pila at hirap ng mga pasahero. Yes. At ngayon po, makikita po natin, talagang halos nawala na po ang mga pila. Hindi na kamukha dati na. Grabe ang pila sa NAIA, sa immigration, sa customs, sa lahat. No? Ikalawa, kailangan pabilisin niya ang landing at take-off ng mga eroplano. Yung movements natin. Kasi alam niyo naman po dati, notorious ang NAIA na yung mga eroplano, Paikot-ikot. Yes, sir. Totoo yan. 45 Totoo yan. minutes. 45 minutes. Totoo yan. Oo. Paikot-ikot lang. In fairness ngayon, bumibilis na siguro. Matagal na yung 15 minutes. Secretary living witness kami lahat. Kasi Oo. sa loob ng simula September hanggang ngayon, siguro 5 times nakapag-gaya. Mabilis na po. Napakabilis. Malaking Ang laki tulong. ng improvement. Ang laki po ng improvement. Di ka na maghihintay sa mga bagahe mo. Oo, totoo po yan. Oh, di mo maghihintay. Alam niyo po, may kaibigan po akong Amerikano. No? Lagi siya nagpupunta dito. Gusto niya ang Pilipinas. Sabi niya dati, paglabas mo ng eroplano Yes, sir. at makasakay ka ng auto mo, 45 minutes to 1 hour bago ka makalabas. Ngayon, sabi niya, Vince, I got shocked. It took me only 15 minutes. Wow. Bilisyon. Pagbaba mo sa secretary mga Yes. doon Tapos yung mga CR, secretary. Yan po Mabango, may Yes. proper ventilation. yan. Laking bagay. Laking bagay. Alam niyo, yan po ang laging sinasabi ni Pangulo na may mga maliliit na bagay Correct. na akala natin maliit, pero sa ating mga kababayan, napakalaki niya. Pila sa MRT. Yan po, sabi niya, ayusin mo yan. Sabi niya, Secretary Vince, kasi hindi po pwedeng pumipila ng 1 oras. Dati po, ang pila sa mga stasyon ng MRT, abutin ng 1.5 oras yan. Oh, sa baba. As in, ganun talaga katagal, sir. Hanggang sa baba, Sir, tingnan pare. mo yung mga 2014, 2015. Sir, ang pila po ng MRT sa North Avenue Station, aabot hanggang West Avenue. Nasa EDSA na ang pila. Grabe. Hindi ba pila sa Sogo yun? Siguro. Malapit na. Araw-araw, sir. Pero may mga intervention tayo ginawa dyan, sir. Diba? Tinanggal yung mga x-ray machine. Yes, sir. Una po, pinakarami natin yung mga tren. Yun po, malaking bagay yon.
pinarami natin yung trend at tinanggal natin yung x-ray machine. Pero matagal natin bago nagawa yun kasi syempre, kailangan natin siguraduhin yung security. Yes, sir. Yes, sir. So ang ginawa natin, pinag-aralan natin mabuti, nag-pilot muna tayo ng 1 buwan at ano tayo, tinignan natin, ano ba ang pwede natin gawin para kahit na matanggal yung x-ray, ano ba ang lalagay natin para hindi naman magkaroon ng problema. Yes. So, iniwan natin yung mga metal detector. Dumadaan pa rin. So, pagka tumunog yan, i-check. Nagdagdag tayo ng heavily armed Coast Guard. No? At naglagay tayo ng sleeping dogs. Wow. So, yun po ang mas mabilis, pero safe pa rin. No? Secure pa rin ang mga kababayan natin. Pero, ang pila ngayon, ako mismo sinubukan ko, nung March lang po pumila po ako sa Taft Avenue. Yes, sir. Rush hour. 45 minutes po yung pila ko Ang layo nung pila sa Taft Yes, sir. Pero nung inayos po natin, yung x-ray, inayos natin, sir, 10 minutes. Wow. Nice. Rush hour. Rush hour Same yun? time, Rush same hour. time. Ganun. Parehong oras nung pumila ako ng 40 minutes, 45 minutes. Apples and apples comparison. Same time na pumila ako ngayon na inayos na natin, 10 minutes. Ang laking bagay po. Galing. Subukan nga natin Galing. mag-LRT, MRT minsan. Secretary, may pagkakaiba ba ang EDSA busway sa EDSA Greenway projects? Iba po yan. Iba po yan. Yung EDSA Greenway po, ang proyekto po yan na popondohan ng ADB. Ang purpose po niyan is, alam niyo naman kung ngayon, again, no, yung sinasabi ni Pangulo, ang problema sa mga nakaraang project, kaya niya naisip yung build better more. Kaya better, kasi alam niya na may mga problema dati. And isa sa mga problema dyan, yung bitin, yung pinag-usapan natin kanina. Ganito ang isipin nyo, sir. Cubao, halimbawa. Cubao. MRT ng Cubao. LRT ng Cubao. Ang problema, walang seamless connectivity mula sa LRT Cubao at sa MRT 3 Cubao. Ang dami mo pang Diyan ka sa ikot-ikot, dadaan ka kung saan-saan, mababasa ka, kailangan mong duan sa mga napakaruming area sa Cubao. So, hindi seamless. Hindi ka mukha sa ibang lugar, sa ibang bansa. Pagbaba mo dito sa linyang to, merong konting dito, dadaan ka sa aircon, Yes, sir. minsan may travelator pa, pero seamless. Ano solusyon nyo ron, sir? Sa ano na yun? Yung EDSA Greenways, yun ang sinusolusyonan nun. Okay. Covered walkway, elevated. Kaya pala kayo naglakad sa EDSA. Yes. Para Oo. makita niyo yung... Para malaman natin yung connectivity. Galing. No, kasi kunyari, no, isa sa mga tatayuan niyan ay ang Cubao at ang Guadalupe. Guadalupe, merong magandang plano si Presidente dyan, yung Pasig River Ferry. Yeah. And ang Guadalupe is a main hub. So sa Guadalupe, magkakaroon ng ferry. Yes, Magkakaroon ng may busway carousel, may MRT3, meron kang jeep, meron kang tricycle. Ang problema, hindi konektado yun. Yes, sir. So kawawa yung mga kababayan natin. So yung EDSA Greenways, para doon. Okay. Sir, ito may question yung isang natin. Medyo diretso yung tanong niya, sir Nakikita ko, sir, sobrang sipag ni Sec Vince. Tanongin mo naman kung may plano sa tumakbong senador sa 2028. Naku, wala po talaga. Ako po trabahante lang po tayo. Sanay tayong empleyado lang. Kasi secretary sa technocrat. Trabaho lang po tayo. Ito, sir, may update ka agad siyang question. Narinig yung tanong mo, anong dapat gawin ng taong bayan para tumakbo siyang Ay, senador? naku, hindi. Tsaka, hindi po tayo pang politiko. Sir, last question Trabaho lang ko. po tayo. What if i-retain ka ng next administration? Will you accept the offer? Naku, mahirap sabihin yan, sir. Depende ko kung sino ang presidente. Sa bagay. Alright. Secretary, huling message lang po sa ating mga kababayan na natutuwa sa inyong ginagawa sa ating administrasyon. Paki-address lang po sila. Unang-una po, maraming salamat po sa opportunity. No? Laging napaka-importante po nito para malaman po ng ating mga kababayan kung ano ang mga napakaraming ginagawa po ng ating Pangulo at ng gobyerno. Pero gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy lang po nating pagdasal at suportahan ng ang ating Pangulo at ating gobyerno dahil po ang gusto lang po talagang mangyari ng ating Pangulo mas maging komportable at mas matulungan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga pang-araw-araw na hirap na dinaranas ng ating mga kababayan sa transportation, sa education, sa healthcare, sa peace and order, lahat po yan, no?
Yun lang po ang gustong gawin ng ating Pangulo. Kaya po, suportahan po natin siya, suportahan po natin ang ating gobyerno. At kung meron po tayong mga problemang nakikita, wag po tayong mag-aatubili na i-report sa ating Pangulo. Kasi yun po ang gusto niya. At report sa gobyerno. Gusto niya may feedback. Yes, sir. No, kamukha ho yung Florida bus. Tuwan-tuwa po ako nung pinost nung taga-Facebook Netizen. sa Facebook, no? Netizen. Nung netizen sa Facebook. Kasi nalaman namin, tinag niya ang DOTR, nalaman namin. O di sinuspindi namin agad-agad dahil sa kanya. So yun po ang gusto natin sana. Tuloy-tuloy lang po yun. Maraming salamat po sa lahat ng suporta at sa lahat ng mga pagdarasal po ninyo para sa ating Pangulo at para sa ating gobyerno. Thank you very Secretary, much thanks for your service po. Maraming Thank you, salamat. sir. Thank you. Maraming salamat, sir. Sir, thank you po. So much. Thank you so much po. Thank you po. Sir, thank you. Thank you po. Maraming salamat. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.